pumunta ang aming team sa registered address nito sa Quezon City. Pero nang puntahan namin ang nasabing address, building ng kilalang multi-level marketing and networking company na Front Row ang aming naabutan dito. Matatandaan ang bilyonaryong si Sam Versosa ang isa sa co-founders ng Front Row. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ni Versosa pero hindi ito tumugon sa aming mensahe. At yun na nga ng mga kabayan, ano po masasabi niyo po dito sa balita na kung saan eto po palang kotse na pag-aari po ni Saldico may connection po dito sa bilyonaryong may-ari ng Front Row na si Sam Versosa. Namantakin niyo mga kabayan si Sam Versosa po ay tumakbo noon sa Maynila bilang mayor, di po ba? At kung nanalo pong mayor ito doon sa Maynila, ano po kayang masasabi niya? Na ngayon nadadawit siya. Kasi hindi daw po siya makakontak Hindi daw po siya nagre-reply doon sa sinisikap daw po siyang kausapin ng Billionaire News Channel. Kaugnay nga doon sa pagkakadawit niya doon sa masirating pagmamay-ari ni Saldico. Bago po natin puntahan mga kabayan yung ulat diyan ng Billionaire News Channel. Ito mga kabayan, panoorin po muna natin 'to Pag-usapan po natin. Ito pong matindi pong karang nilaglag po ni Montulfo. Itong kanyang kapatid na si Senator Rapi Tulfo mga kabayan. Ito nga pong si Senator Rapi pinabagay na dadawit sa isang mga kabayan sa isang issue na kung saan ito po mga kabayan hindi pinalampas ng broadcaster na si Montulfo ang kumakalat na balita tungkol sa mga senador na nag-alok ng 250,000 kapalit ng indecent proposal sa isang aktres. Sa halip, tahasan niyang hinarap ang issue sa isang controversial na pananaw. Ano ngayon kung nambabae siya? Di ba mga kabayan? Natadawit mo kasi sa issue, ito pong si Senator Rapi Tulfo na tila umano'y nagbabayad daw po. Nagbabayad daw po. Parang may indecent proposal po siya sa isang babae. Kay Tito Bray po yata to, kay Tio Bray na interview. At sinabi may isang senador na nag-alok sa kanya ng 250,000 para mabembang siya mga kabayan. At sabi niya, itago na lang daw nila sa pangalang letter R sa una at merong letter F sa dulo ng apelyido bago magdulo ng apelyido. Kung iisipin mo nga, pwedeng Rafi Tulfo, di po ba? Di ba ba? Ngayon, mga kabayan, hindi naman natin sinasabi si Sir Rafi yan, pwede lang. Pero, ito pong kanyang kapatid, tinabagay parang nilalaglag ang kanyang mismong kapatid. Ano po sabi ni Montulfo? Ano daw po kung nambababae si Senator si Senator Rapi Tulfo, mga kabayan. Kasi po sir, Mr. Montulfo, kapag ang inyo pong kapatid ay napatunayan pong nambababae, ngayon siya po ay may asawa, pwede po kasi siyang makasuhan sa Ethics Commission. Para pong ginawa po ni Leila de Lima noon, na kumabit po siya sa isang may asawa. Pwede po siyang makasuhan sa Ethics Commission. Ang kaibahan lang po noon, marami pong naawa kay Leila de Lima. Kasi babae daw po at hindi po kinasuhan. Hindi nga po na-disbar Diba? Kung pwede na siyang ma-disbar nun Pero hindi po na-disbar dahil babae daw po, kawawa naman. Ngayon, nalalagay po dyan sa issue na yan si Senator Rapi. Una, wala naman po siguro ebidensya, di po ba? Tokis lang po. Tsaka, initial pa lang naman yun, hindi naman po pinangalanan Di po ba? Wag mo na rin pong gatuhan, sir. Imbis na ikaw yung maging kakampi ng kapatid mo. Parang ikaw pa yun ang lalaglag Diba mga bayan? Ito talaga, hindi ko alam kung may nasa tamang hulog tong si Montulfo Sa lahat ng issue mga kabayan, hindi ko alam kung nasa tamang hulog pa po itong taong to Inaano yung kapatid niya, di ba? Mga kapatid niya, sa mga issue wala namang ebidensya, di ba? Mahilig dumaldal ng, Diyos ko po, sir, matanda ka na sir Bagong buhay ka na sir
O eto, puntahan na po natin yung balita patungkol nga po dyan sa kung saan yung pag-aari na sasakyan ni Saldico. Kasi nakuhanan nga po ng picture, nilabas na ebidensya na doon nga po sa pagbagsak ng mali-malitang pera, yung nasangkot po, nakadawit po. Ito po si Sam Versosa. O, panoorin po natin ito mga kabayan. Hindi natatapos sa mali-malitang pera ang pagsubaybay ng Billionaire News Channel sa bombshell videos ni dating Congressman Zaldico. Nakuha kasi namin ng impormasyon at natukoy ang may-ari ng sasakyang nahagip sa video na katabi ng umano'y cash deliveries para raw kay PBBM at former House Speaker Martin Romualdez. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimban. November 15 ngayong taon nang ilabas ni ex-Ako Bicol Party List Representative Zaldico ang isa sa kanyang bombshell statements patungkol sa flood control scandal. Dito niya itinuro si Pangulong Bongbong Marcos at former House Speaker Martin Romualdez bilang pangunahing recipients ng pinakamalalaking kickbacks umano sa mga proyekto ng DPWH. Sa inilabas niyang video, ipinakita ng dating kongresista ang aniyay male-maletang deliveries ng mga pera para umano kina PBBM at Romualdez. Pero sa isa sa mga inilabas niyang larawan, tila nahagip ang conduction sticker ng isa sa mga sasakyang katabi ng mga maleta. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries ay ilalabas ko po together with this video. Eksklusibong nakuha ng Billionaire News Channel ang opisyal na mga dokumento ng naturang sasakyan. Naberipika namin na U0L960 ang nakalagay na conduction sticker dito. Ayon sa aming pagsusuri, wala itong ongoing o finished application para sa isang plate number sa Land Transportation Office. Ayon sa mga dokumento, isang 2023 Maserati MC20 ang sports car na nakita sa larawan. Mystery gray ang model color nito. Ayon sa transaction documents, binili at pinangalanan ang sasakyan sa kumpanyang Socali Trading mula sa importer na Brilliance Auto Corporation. Isang sole proprietorship na registered sa Department of Trade and Industry ang Socali at nakafocus umano sa automotive trading, auto accessories at general trading. Ang pangalan ng registered owner, isang Federico Jr. Guillem Datoon. Binili ang sasakyan sa halagang 20 million pesos. Kung babalikan ng mga umano'y ebidensyang ipinakita ni Ko, tila may ilang hindi pagkakatugma-tugma sa transaction histories ng sasakyan. June 5, 2023, dumating sa Pilipinas ang sasakyan. June 9, 2023 naman, nang maisyuhan ito ng clearance mula sa Bureau of Customs, samantalang July 12 naman mula sa Philippine National Police. July 11 pa lang, iniulat na ito ng Brilliance Auto Corporation sa LTO bilang isang stock. Binili at inilipat ito sa posesyon ng Socali Trading noong December 18, 2024. Ayon sa registration papers nito. Ayon dito, natanggap ng Socali Trading ang sasakyan bilang brand new imported. Ibig sabihin, walang dokumentasyon na ginamit o binenta ang sasakyan sa loob ng 1.5 taon. Ang katakataka, kung titingnan ng date sa larawang inilabas ni Ko, November 29, 2024, ang umano'y delivery ng mga maleta sa nasabing bahay kung saan nahagip ang sasakyan. Halos isang buwan bago na ibenta ang nasabing sasakyan sa Socali Trading base sa registration papers. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng Socali Trading. Pumunta ang aming team sa registered address nito sa Quezon City. Pero nang puntahan namin ang nasabing address, building ng kilalang multi-level marketing and networking company na Front Row ang aming naabutan dito. Isang bagay na mismong staff din ng Front Row ang kumumpirma sa amin. Pero ayon sa building staff, ilang taon nang nakatirik ang kanilang gusali rito at wala umano silang alam na kumpanyang Socali Trading. Matatandang ang bilyonaryong si Sam Versosa ang isa sa co-founders ng Front Row at siya rin ang presidente ng Modena Motorsports Incorporated, ang tanging authorized Maserati distributor sa buong bansa. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ni Versosa pero hindi ito tumugon sa aming mensahe. Sinisikapan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng DTI para malaman ang impormasyon sa nasabing kumpanya, lalo na't nakakuha ang BNC ng isa pang dokumentong nagpapakita ng iba pang transactions ng Socali Trading at Brilliance Auto Corporation. Ayon sa dokumentong nakuha ng BNC, bukod sa natukoy na 2023 Maserati MC20, 3 Maserati pa ang binili ng Socali Trading sa Brilliance Auto Corporation sa kaparehong araw, December 18, 2024. Isang Levante GT at isang Grecale na imported noong May 25, 2023 at isang Grecale GT Hybrid na imported noong October 26, 2023.